Nagsimula ang kwento kay Pipa na gumagalaw sa isang shared house sa Montreal kasama niya boyfriend Thomas. For the first time nila ay nasa sabik na mamuhay ng magkasama gabi habang nag-enjoy sila sa inuman. Napansin na ang apartment sa tapat nila window ay ganap na nakikita. Nakakakuha ng kanilang pansin. Nagsimulang maghalikan ang magkapitbahay at pagmasdan sina Pipa at Thomas na nag-aalayang kanilang mga pagpuna na hinihiling ni Pipa kay Thomas itigil ang pagtingin at igalang ang kanilang privacy at kalaunan ay nakumbinsi siya na iba mga buhay na naglalahad sa bawat bintana, ngunit ang tanawin sa tapat ng bahay ang pinakakawili-wiling. Pipa dresses up sa isang kaakit-akit na pantulog na pang-engganyo kay Thomas. Ngunit siya ay natutulog sa kanyang pagsisikap. Walang saysay sa susunod na araw. Pipa simulan ang kanyang araw sa bagong kapitbahayan at tumungo sa magtrabaho kasama ang kanyang malapit na kaibigang. Tanong ni Ari-Ari tungkol sa bagong buhay ni Pipa kasama si Thomas. Pipa ibinahagi niya na nasaksihan niya ang mga kapitbahay nakikibahagi sa mga gawaing intimate. Pag-uwi ay nakahanap si Pipa ng isang maganda pagguhit ni Thomas sa blackboard at ay install ang ibon. Kaugnay na regalo sila. Talakayin ang kanilang mga bagong kapitbahay at humanga ang ganda sa buhay nila Pipa at napansin ni Thomas na nasasakal ang kanilang kapitbahay at kahit na sinusubukan nilang alertuhan ang kanyang asawa ay hindi maintindihan. Pipa urges Thomas na tulong ngunit iniligtas siya ng asawa at sila magbahagi ng nakakagaan na halik. Sa gitna ng ang gabing hindi makatulog si Pipa at iginuhit sa tapat na bintana ulit. Pipa pinagmamasdan ang pag-alis ng asawa ng kapitbahay para isang paglalakbay at nakita siya ng kanyang asawa. Ang bintana na iintriga sa alindog ng kapitbahay na si Pipa panunokso sa kanya ngunit kapag lumingon siya sa likod nabasag ng baso ng tubig ang mga sumusunod araw. Thomas na nagtatrabaho sa musika para sa napapansin ng mga patalastas ang kanilang kapitbahay photographer na intimate sa isang modelo. Sa kawalan ng kanyang asawa ang atensyon ni Pipa ay nakuha ng isang pangangaso camera sa isang window ng tindahan at matuklasan na inimbitahan niya ang parehong tao kausap niya kanina sa bahay niya para sa isang photoshoot. Gayunpaman siya mamaya provocatively undressed habang sina Pipa at Thomas ay nakikibahagi rin sa isang intimate at creative encounter. Pero gusto na bigo ang kapitbahay na si Thomas na magbigay Pipa na may happy ending, hindi kaya matulog. Pipa pumunta sa kusina para sa tubig at nakitang ibinalik ang kanyang atensyon sa tapat ng bintana ay napagtanto niya ang malalim na koneksyon sa pagitan ng kapitbahay at ang kanyang asawa. Kinabukasan ay ibinahagi niya ito pangyayari sa kanyang mga kaibigan noong isang pagkikita. Habang nakikipag-usap kay Thomas nalaman ni Ate Pipa ang kanyang nakaraan, kakayahang kumuha ng tunog mula sa sarado mga espasyo gamit ang isang long-range na mikropono. Ipinaliwanag ni Thomas kung paano niya maa-access ang mga tunog sa loob ng bahay ng kapitbahay sa pamamagitan ng paggamit salamin at vibration. Sila kailangan ng salamin upang maipakita ang mga linya ng tunog, ngunit ang kanilang mga pagtatangka gayunman ay nabigo. Kumuha ng larawan kasama ang kanyang mga gabay na Sebastian sila sa pag-pose para sa isang magandang larawan at pagkatapos ng shoot ay lumayo na siya nang hindi nagsasalita. Ginagamit niya ang distraction ng crowd para maglagay ng salamin sa likod ng rebulto at umalis sila ng bahay kasama ang mga Pipa patnubay. Thomas sumasalamin sa liwanag ng laser sa salamin na nagpapahintulot sa kanila na makinig sa boses ng mag-asawa. Nagtatalo ang mag-asawa at natuklasan ng asawa ni Julia Sebastian ang kanya pagtataksil. Pagod na sa mga argumento, gusto ni Sebastian na tapusin ang relasyon at hiwalayan ang kanyang Pipa at Thomas na nararamdaman gamaan kapag natapos ang argumento na may sirang pares ng salamin sa trabaho ay natuklasan ni Pipa na dumating si Julia para bumili ng bagong baso. Ginabayan ni Pipa si Julia pagpili ng isang bagong frame na nagsasagawa ng isang matapagsubok upang matiyak na walang magiging mga isyo. Mas kilalang kilala sa panahon ng proseso, Julia nagmumungkahi na magkasama ang katapusan ng linggo sa isang sauna at hot water pool. Pipa sumang-ayon sa kabila ng pagtatanong sa kanya. Photography models, inaayos niya ang kanya mikropono upang makinig at mapagtanto. Sinusubukang akitin ni Sebastian ang modelo. Ibinahagi ni Pipa ang nangyari sa opisina na naglalayong ipaalam kay Julia ang tungkol hindi malusog na relasyon ng kanyang asawa. Gayunpaman iginiit ni Thomas na dapat silang tumutok sa kanilang sariling relasyon at huminto pag-espya sa mga kapitbahay. Na tanong ni Thomas Pipa to cancel her date with Julia but tumanggi si Pipa na naging dahilan ng pagkatalo ni Thomas. Umaasa at umalis ng bahay para bumili ng inumin. Dumating ang katapusan ng linggo at pumunta si Pipa sinusubukan ng sauna club kasama si Julia. Pipa hindi direktang talakayin ang pag-iwas relasyong kinasasangkutan ng pagtataksil kay Julia.
Pinupuri si Sebastian na nagpapahayag ng kanyang tiwala at itinuring siyang matagumpay at nananatiling tahimik si Pipa at naghiwalay sila ng landas pagkatapos ng Sana Club bisitahin Pipa ngayon mahanap ang kanyang sarili ganap kasangkot sa 2 taong ito Pipa hindi makatulog isang gabi at pagtataksil Julia sa simula ay hindi paniwalaan ito ngunit binanggit ni Pipa ang ginamit kondom sa banyo basurahan Thomas napapansin ang nangyayari at sinisisi Pipa para sa pakikialam ng masyadong maraming gayunpaman desidido si Pipa na ilantad si Sebastian na tuklasan ni Julia ang katotohanan nang siya tinitingnan ang basurahan at tumungo sa ang kwarto ni Sebastian na may kutsilyo sa presensya ni Pipa at Thomas gulat at sinubukang tumawag ng pulis ngunit pinigilan siya ni Pipa upang maiwasang maaresto sa especially iya ay nagpasya si Julia na huwag pumatay Sebastian at lumabas ng kwarto na galit dinurog ni Thomas ang kamera ni Pipa at bumalik sa kwarto. Kinabukasan ay kinausap ni Thomas si Pipa at hinihiling sa kanya na itigil ang pag-espya sa kapitbahay nangako si Pipa na hindi na niya uulitin matapos ang mapanganib na insidente ng kagabi magkayakap sila pero ramdam ni Pipa may kakaibang nangyayari sa bahay ng kapitbahay na ginawa ni Julia pagpapakamatay Thomas blame ang Pipa nagtitipon ng kanyang ari-arian at tinapos ang kanilang relasyon iiwan si Pipa mag-isa upang may hatid ang kanilang mga salamin na kanyang nakasalubong Julia's glasses and records isang sama ng loob mensahe tungkol sa pagbibigay ng mga bagong baso pagkaraan ng mga linggo, naobserbahan ni Pipa si Sebastian lumalalang kondisyon pagkatapos ng kanyang asawa kamatayan. Pumunta siya sa isang tindahan kung nasaan si Sebastian umiinom para pakalmayin siya napapansin siya ni Konsensya Sebastian ang presensya ay sumali sa kanyang mesa at nakikibahagi pag-uusap nakikiramay si Pipa sa kanyang sinusubukan comfort him with her words Sebastian iniimbitahan siya sa kanyang bahay para uminom at isang modelang photoshoot sinang-ayunan ni Pipa at sabay silang naghahain ng drinks ni Sebastian at hiniling kay Pipa na dumalo sa kanyang exhibition pambungad na hinihiling niya sa kanya na mag-pose para sa camera na naglalayong kuhanan siya ng litrato naghahalikan at may relasyon sila habang samantala. Niloloko ni Pipa si Thomas dumating si Thomas sa bahay na may dalang mga bulaklak nakitang nawawala si Pipa at umiinom ng kanyang nakasanayan inumin mula umuwi si Arms at hinanap si Thomas binitay patay pagkatapos ng insidenteng ito Pipa nagluluksa sa pagkawala ni Thomas sa mahabang panahon. Namumuhay sa isang malungkot na buhay at paninisi kanyang sarili para sa mga kaganapang ito sa ibang pagkakataon nakita niya ang pagbubukas ng exhibition ni Sebastian sa Poster Street at nagpas siyang dumalo kasama si Ariana sa pambungad na Sebastian salamat sa kanyang pagdating at tinanong sa kanya enjoy sa kaganapang tinalakay ni Sebastian ang kanya bagong proyekto na nag-aanyaya kay Julia na magpaliwanag ang mga detalye sa hindi paniniwala ni Pipa Julia lumilitaw na ganap na malusog at ang kanilang proyekto ay may kaugnayan sa Pipa. At Thomas ipinahayag ni na Julia at Sebastian na si Pipa at si Thomas ay ilegal na naniniktik sa kanila at near-record ng mga kamera ang bawat galaw nila ang bahay isinalaysay ni Julia ang buong kwento ng buhay ni Pipa sa audience considering ang kanyang mga aksyon ang pangunahing dahilan ng Thomas's kamatayan na pagtanto ni Pipa na ang lahat ay nangyari isang setup at sinamantala nila siya mabilis siyang umalis sa exhibition at kanilang presensya sa bahay sa isang akma ng galit Pipa sumisira lahat ng punit mga larawang magkahiwalay at umiiyak ang mga sumusunod araw na kailangang umalis si Pipa sa Montreal at umalis ang bahay habang nag-iimpake ay nilalabasan siya ng laman inumin sa lalagyan ng tubig ng ibonat napansin ng ilang patay na ibon sa ilalim ang bintana ilang sandali pa ay nakasalubong niya si Julia na nagpaalam sa kanya kay Sebastian at si Julia ay kinapanayam ng isang magazine inilalantad ang kanilang ideya na lumikha ng isang gallery ng mga larawan ng mga kapitbahay na naninilip sa kanilang nabubuhay sa bawat panahon na nakatuon sa ibang role na pinapakita ni Sebastian na kinakabahan pag-uugali sa panahon ng pakikipanayam at sila umalis sa opisina ng magazine kasama ang kanilang regalo ng mga fans pagkatapos ng inuman nila pag-usapan ang kasalanan ni Sebastian. Tanong ng kawalan ni Julia kay Shame at siya tinatanggihan ang pananagutan sa pagkamatay ni Thomas sinisisi ang hindi kilalang tao na pinahiya sila sa exhibition presensya ni Pipa at humabol sa kanya itigil ang kanyang Pipa tumakbo sa kanyang lugar ng trabaho ngunit hindi pinipigilan ng mga ito sa pagpasok sa kanya nagpapaliwanag na alam niyang nalason si Julia Thomas at ginawa itong tila pagpapakamatay inakusahan sila ni Pipa ng paglalaro sa kanya at
pagiging tunay na salarin sa likod ni Thomas kamatayan. Sinubukan ni Julia na magpanggap na inosente, dismissing Pippa's claims as guni-guni, ngunit biglang nahimatay si Pippa. Sabi ni Sebastian na siya ang inumin regalo at nanilason niya ang mga ito sa pagkukulang makita niya ang kanyang mukha. Sa huling pagkakataon dinadala sila ni Pippa sa ilalim ng ophthalmic kagamitang bumubulag sa kanila na tinitiyak nila Miss A ng susunod nilang project at hindi masisira. Buhay ng iba. At dito natatapos ang Tagalog Movie Recap. Thanks for watching.